Isinyer ko noon yung Exodus chapter 12 na pagka ipinahid mo sa hamba ng pintuan, natatandaan niyo yan? The blood will be a sign for you on the houses where you are. When I see it, when I see the blood, sabi niya, I will pass over you. Yung pass over. Lalampasan ko kayo. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. At mayroon yung tugon ngayon doon sa Revelation chapter 12. They overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Kaya nakita natin dito yung aking mga isinyer sa inyo noon tungkol sa power ng blood. At tayo, hindi ko naman sinasabi na walang impact o hindi totoo na may power ang blood. Merong power ang blood. Amen po tayo doon. At dapat din nating maunawaan na tayo nabubuhay sa dalawang realm, spiritual and natural. Sabi niya nga, ulitin nga po yan, spiritual and natural. Pag tayo ay masyadong spiritual, ikaw ay babansagan ng fanatic. Pagka ikaw ay masyadong natural, at tawagin kang karnal na Christian. So we need to live in a balance. Kaya ang faith po natin ay hindi tayo fanatics at lalong hindi mo naman tayo legalistic at lalong hindi po naman tayo karnal dahil tayo po ay balance ang tinuturo natin, ang pinag-aaralan natin. Nung nakakaraan, ang ating pong tiningnan ay yung tungkol sa faith. Kung natatandaan po ninyo yun, series tungkol sa ang level ng faith natin ay tumaas ang antas. Napakahalaga po yun sa ating panahon ngayon. Without faith, you cannot please God. Sabi dito sa Bible po, sabi dito sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible. Kulang yung aking sinabing you cannot, but it is impossible. Ibig sabihin, hindi posible na mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos nang wala kang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please Him, to please God. For he who comes to God must believe that He is God and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Seek Him. Sabi niyo yung word, seek Him. Ngunit ang walang pananampalataya, sa Tagalogin po natin, tingnan po natin, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. Kanino? Mahanap. Hindi mo nakikita. Hindi ka believer nung kung ano yung nakikita, to see is to believe. Nananalig ka na yung mga bagay na nakikita ay temporal at ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal. Yun po ang sinasabi sa salita ng Diyos na titingnan natin mamaya-maya lang. So yung pong ating series na yon na may kinalaman sa faith, ay suggest po na ang bawat isa sa inyo, tingnan ninyo yon. Nasa YouTube naman po yon. At kung kayo man ay subscriber ng HTBC Online, isasalansan yun doon. Mapapakinggan po ninyo yon. Kahit kayo natutulog, pakinggan ninyo. At tingnan ninyo pong mabuti ay yung mga verses na itinuturo. Maaring nahihirapan kayo sa iba, ngunit kung paulit-ulit pakikinggan, matututunan natin. Sapagkat ang spiritual ay bago sa atin. Ang sanay tayo ay sa natural. Ang sanay tayo, na-educate tayo doon sa mga bagay na natural. ABC, 1, 2, 3, science, doon tayo, yun ang training natin dito sa mundo. Yun ang in-educate tayo sa mga bagay na yon. Pero ang bagay na spiritual, bago sa atin. Bago sa akin, bago sa inyo. Kaya't ito'y nangangailangan ng ating diligence na tayo matutuhan natin, ma-absorb natin, maipamuhay natin, at tayo maging kabilang sa The Living Hope. The Living Hope. Yun pong ating series ngayon. At tayo na sa part 2 na ngayon. Kung akin pong tatagalugin itong The Living Hope, ito po ay ang buhay na pag-asa. Pakiulit po ninyo yung salitang yan, buhay na pag-asa. Hindi naman, lahat naman ng mga tayo may pag-asa. Pero madaling ma-discourage na pag-asa. Pagka tayo po ay dumadaan doon sa mga unexpected na mga sitwasyon. Unexpected. Hindi inaasahan. Marami po yan.
ang pinaka madali ninyong maunawaan ay kamatayan. Hindi natin inaasahan. Mahal mo sa buhay na umuwi kay Lord. Christian ka kasi. Pero mahal mo sa buhay na namatay kung hindi ka mananampalataya. Pero ang salitang mahal mo sa buhay na umuwi kay Lord, magaang mong matanggap sapagkat lahat tayo tutungo doon. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat tayo uuwi kay Lord. Hindi lang sa pamamagitan ng COVID, hindi lang sa pamamagitan ng iba pang mga bagay, pero marami yan. Hindi lang COVID, may aksidente, may heart attack, may high blood pressure, aneurysm, ang dami. Pero lahat tayo ay makakaranas noon, uuwi tayo kay Lord. Amen po yan. Kaya ang pag-asa natin ay yung alam natin kung saan tayo tutungo. Yun ang ating pag-asa. Yun ang buhay na pag-asa. Ang tawag dito, yung ating pong topic ngayong umaga, na may kinalaman sa Living Hope, good hope through grace. Yan ang good hope. Basahin po natin muli. Good hope through grace. Sa pamamagitan ng grace, meron kang mabuting pananampalataya. Good hope. Ang pag-asa mo, buhay ang iyong pag-asa, mabuting pag-asa, maaasahang pag-asa, hindi I hope so na pag-asa. Di ba malimit tayo? I hope so. I hope so. Narinig nyo na ba yun? O baka ikaw rin malimit magsabi, I hope so. Pero ito hindi I hope so na hope. Ito ay buhay na pag-asa at maasahan. At sisimulan po natin ito sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Umpisahan natin dyan. At gusto po kayo makaisa sa pagbabasa. Ito pong verse na ito pong chapter na ito ni Peter, ito po yung siyang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at kung bakit siya kinailangang mamatay sa cross ng Kalbaryo, ibayubay sa cross o ibitin sa punong kahoy upang mamatay para sa iyo at para sa akin at upang tayo ay manalig, upang tayo ay tubusin, upang sa pagkilala natin sa Kanya, makamtam natin ang kapatawaran sa pamamagitan niya. Yun. Upang ma-restore tayo buhat sa kasalanan. Upang lutasin niya ang kasalanan. By the way, sabi mo sa iyong katabi, hindi natin kayang malutas ang kasalanan. You cannot. Hindi mo kayang ma-overcome ang kasalanan, hindi mo kayang malutas ang kasalanan. Kahit anong gawin mo, you cannot. Sino ba rito ang hindi na nagkakasala? Pakitas nga kamay ng pinakasinungaling dito. Wala tayo, walang ganun. Amen po. Kaya't kung ang kasalanan ang basihan, walang makakarating sa langit. Kung kasalanan ang basihan, sayang ang kamatayan ni Kristo. Walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Yun ang sabi ni Apostle Paul sa Galatians 2, verse 21. Sabi niya, hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos o yung grace of God. Hindi ko pwedeng baliwalain ang grace of God. Sabi niya, kung ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Sa English translation, tinan niyo po, I do not set aside the grace of God. I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo. Gagets niyo ako doon. At saka hindi lang yung basta kamatayan. Kinailangan ang kamatayan niya, hindi yung pinugutan ng ulo, hindi yung basta sinaksak, para mamatay siya, hindi yung binikte. Yung pagbibikte, ginagawa nila nung araw yun may gilote. Merong ibibikte ka, o sasaksakin ka, tutusukin, o pupugutan ng ulo. Hindi. Kinailangan siya sa cross. At yun ay piniliwanag sa atin ni Pastor Sam doon sa kanyang mga previous lessons, na kasama doon ay yung sumpa. Kaya siya, ang kamatayan niya ay sa punong kahoy, binitin siya sa cross, pinako siya sa cross, ang hindi pagtupad sa kasalanan, ang dulot ng kasalanan sa atin ay may kalakip na sumpa. Kaya mayroong pamilyang sinumpa, pamilyang mamamatay tao lahat, pamilyang lahat na lamang, ang lola, ang nanay, puro lahing nangangaliwa sa asawa. Meron parang sumpa sa pamilya. May sumpa ng lahi ng mga nasisiraan ng bait, lahi ng mga ganid sa pera, lahi ng iba-iba. Lahing tao.
Yun ang reason. Kaya atin pong binasa ito. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Ito ang punong-puno ng pag-asa. Sabi niya rito ay ganito sa ating babasahin po natin. Blessed be the God. Sabay-sabay po tayo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy, anong ginawa niya? Has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yung kanyang resurrection, yung muling pagkabuhay ni Jesus, yung mahal na araw na tinuturing natin, yung muling pagkabuhay, yung Easter Sunday na ginagawa ng mga religious people, Easter Sunday, hindi Easter Sunday, ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, very significant yun. Meron pong katumbas na kalakip na pag-asa sa ating lahat. Because He lives, we can face tomorrow. Maharap natin ang bukas. Why? Because He lives, though we die, we shall live again. Dahil siya nabuhay na maguli, kahit tayo mamatay, mabubuhay din tayo muli dahil sa ating pinananaligan, dahil sa ating pag-asa, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagkatawang tao, inako ang ating sala, tinubos tayo. So ipagpatuloy po natin. Tingnan natin po ito. Okay. To an inheritance. Yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ from the dead, binigyan niya tayo ng living hope to an inheritance. Sabi niyo ngayon word, inheritance. Itong inheritance ay mana. Nagmana tayo. Inheritance, incorruptible. Tignan niyo po. Sabay-sabay po. To an inheritance. Ready? Okay, go. To an inheritance, incorruptible, and undefiled, and does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. So itong verse na ito, itong chapter at saka verse na ito, 3 to 5, natitingnan natin. At dito iikot yung ating sermon. Atin pong tingnan dito, yung isa-isahin po natin to, himay-himayin natin. Kung ano yung nangyari. Una muna, gusto ko pong i-explain na ito. Yung resurrection ng Panginoong Jesucristo ay unique sa lahat ng religion. Unique. Ito'y kakaiba sa lahat ng relihiyon. Si Buddha hindi nag-resurrect. Si Buddha hindi namatay para sa kasalanan. Si Muhammad hindi namatay para sa kasalanan. Lahat ng pananampalataya o lahat ng belief ng kahit na anong religion ay walang katulad sa pananalig ng mga Christians na ginawa ni Christ. Na siya ay namatay at nabuhay na maguli, at dahil siya nabuhay na maguli sa atin sa pananalig sa Kanya, wala nang bisa ang kasalanan sa atin. Wala na, hindi na ito maepekto sa atin. At hindi lang yon, wala nang kamandag ang kamatayan. Sting of death, nawala. Why? Dahil tayo, kahit tayo mamatay, tayo mabubuhay muli. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mabubuhay tayo muli. Nawa ay hindi ka tagamasid lang namin. Ayun sila. Umaakit sila, ayun sila. Hindi. Lahat tayo ako nananalig na kaya kayo naririto. Hindi kayo takot mamatay. Tingnan niyo mga itsura niyo. Tingnan niyo paligid. Tingnan niyo. Para mga alien. Naka-face mask, naka-face shield. Kulang na lang mag-PPE. Pero matapos kong i-share sa inyo yung blood, after few weeks, na-COVID ako. Alam niyo ba yun? Na-COVID ako. At maraming tumulong sa akin. Si Doktora, tinulungan ako na sa Doktora Tansyong ko. Okay? At ang ating Doktora Diroya, na may-ari ng Naik Doctors. Pagdating ko doon, talagang inintindi ako, in-x-ray. Dito pa lang na-find out na may COVID ako. At nung tanggi ako ng tanggi. Kasi sabi ko, hindi, covered ako ng blood. Hindi ako tatablan ng COVID. Kaya mga minamahal ng Panginoon, mamaya ako na ikukwento yun, naunang kwento eh. Mag-share muna ako sa inyo. Unahin ko muna ang pag-share. Amen po. Unahin ko muna, bakit tayo mayroong living hope? Okay ba yan? Unang-una,
ang belief ng mga Kristiyano, kakaiba sa lahat ng belief. Sa buong mundo, sa buong kasaysayan ng tao, ito ang kakaibang belief. Dahil ang ating tagapagligtas ay namatay para sa iyo at para sa akin, at siya ay nabuhay na maguli. At ito'y pinatutuhanan ng napakaraming tao. At ito, kaya ko pinaniniwalaan, dahil ako'y logical na tao, kaya ko pinaniniwalaan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay na Jesus, naranasan ko. Hindi siya namatay ako at nabuhay uli, hindi po yon. Pero naranasan ko kung paano ako mula doon sa dating buhay ko ay binago ang buhay ko. Kayo ay mga buhay na patotoo ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Amen po. Now, tingnan niyo po ang isa-isa nating titingnan dito sa chapter 1, verse 3 to 5 ng 1 Peter. Okay. To an inheritance incorruptible. Mana. So yung inheritance ay bigay ng Diyos. Pamana ng Diyos. Amen po. Undefiled. Hindi ito maaring ma-defile. Okay. Does not fade away. Hindi kumukupas. Hindi nawawala. Nananatili ito magpakailanman. Reserved in heaven for you. Nakareserba na sa heaven. Para sa iyo at para sa akin. Ano pa? Kept by the power of God through faith. Nangangailangan ito na huwag nating iwawala ang ating pananampalataya, mga minamahal ng Panginoon. Huwag yung sinasabing, ako'y nananampalataya sa Diyos. Okay yun. Pero higit pa doon, kailangan nating maintindihan ang isinugo ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo, pananampalataya kay Jesus ang pinakamahalaga. Alam niyo kung bakit? Marami nagpapanggap na Diyos. Amen po. Sa India ay 7,000 ang Diyos. Sa Pilipinas ay iba-iba. Si Rizal, ginawa ng Diyos at tagapagligtas. Kaya, kung ating pong babanggitin talaga ang ating pananampalataya, huwag nating i-exclude si Jesus. Lalo na pag Christmas, alagay mo ng si Christ ay X. Tapos mas, huwag mong i-ekesen si Christ. Amen? Naintindihan niyo po ba ako doon? Nakuha niyo ako doon? Kasi yung mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang mga tao ay tinitrain upang sila, ang paniniwala, ang pananalig nila sa Panginoon, lagyan nila ng X o pababawi nila ang kanilang tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang wag nating iwawala yung ating trust kay Jesus. Yung ating pananalig kay Jesus. Reserved in heaven for you, kept by the power of God through faith. Now, for salvation ready to be revealed in the last time. At itong last time na ito, napakaraming changes. Napakaraming hindi tayo sanay na ganon. Napakaraming adjustment. Kailan may matutunan tayong adaptability. Kahit ikaw ay mataas ang IQ, kalimitan, mahihina naman ang EQ. Mahihina ang emosyon, napaka-emosyonal, napaka-maramdamin, napaka-mahina nakitin, napaka-matitisurin. Tigilan na natin yon. Tayo po ay limutin na natin yung mga bagay na ukol sa sarili, kundi ang i-focus natin ay doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At nais ng Panginoon na tayo magkaisa doon. Nais tayo ng Panginoon na tumaas ang ating antas doon. At kung meron tayong ipapahayag, lalo na ngayong eleksyon, ang ating pong kandidato, ang ating i-promote dahil hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Siya, ang counsel niya, tapat siya. Ang kanyang government ay maaasahan. Amen po ba tayo doon? Now, tingnan niyo po. Purihin ang Panginoon Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Sabay-sabay po, basahin natin. Ready? Okay, go. Sa pamamagitan, tingnan niyo ba, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan para sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon.
Sa huling panahon na walang katiyakan, mayroong uncertainties, wala tayong katiyakan, ano mangyayari pagkatapos ng COVID, ano mangyayari sa economy. Matatapos kaya ang COVID? Hindi kaya ito mag-mutate, ito iimbento ng vaccine. Tingnan niyo po yung nangyari rin sa akin. Nanalig ako sa blood, isinyer ko sa inyo yon. Pero na-infiltrate ako, na-COVID din ako. Dahil sa natural realm, anything, ang kaaway, maaari maka-infiltrate. Hindi ka naman 100% na spiritual. Sino sa inyo ang maaari mabuhay ng 100% na spiritual? Na ang kakainin mo lamang ay salita ng Diyos, hindi kakakain ng kanin. Puro spiritual. Meron ba sa inyo pwedeng 100% na spiritual? Imposible. Kaya yung ating balance na yon sa dalawang realm na ating ginagalawan, mga minamahal ng Panginoon, totoo Diyos ay nagpapala, pero huwag kang magtrabaho, pagpapalain ka ba? Kinakailangan po nating maintindihan, yung natural na bagay, kailangan natin maintindihan, paano ating gagawin? Kailangan natin sa ating time ngayon, wisdom. Kailangan natin ngayon, magaling ka sa marketing, sa online. Kailangan ngayon, marunong ka sa abilidad, kung paano ka makakasurvive. We have to learn how to be flexible in these end times. Amen po. Nabubuhay na tayo doon. Wala pa tayo sa tribulation. Sabihin mo sa katabi mo, wala pa. Hindi pa ito, hindi pa. Pero tayo, itinitrain ng Panginoon na sa Kanya mag-depend. Sa Kanya tayo umasa. Ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, ang ating buhay na pag-asa ay sa Kanya. At ito ay gift of God, kaloob ng Diyos. Sabi niyo yung word na yun, kaloob ng Diyos. Gift of God. But, kahit yan ay kaloob ng Diyos sa atin lahat, hindi natin yan makakamtam kung hindi tayo mananalig kay Jesucristo. We need to believe in Jesus to experience the living hope. Para maranasan natin ang buhay na pag-asa, kailangan tayo ay manampalataya kay Jesus. Napakarami mga minamahal ng Panginoon na hindi buhay ang pag-asa. May pag-asa pero madaling mamatay na pag-asa. Madaling mawala ang pag-asa. Pero tingnan niyo po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi niya, I know the thoughts that I think towards you. Ako nakakaalam ng panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. I know the thoughts that I think towards you. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope, to give you a future and a hope. Bibigyan ko kayo ng future at pag-asa. Pero sa mga panahon na uncertainties, walang katiyakan, kung wala kang pananampalataya, madali kang mawala ng pag-asa. At kung ikaw ay takot sa kamatayan, na hindi mo alam na kahit ikaw ay mamatay, mabubuhay kang maguli, ay mabubuhay ka na lang lagi sa fear, sa halip na faith. Kaya nais ng Panginoon, at salamat sa Diyos, pinakikita niyo sa akin dito na kayo ay pinatapang na ng Panginoon. You are now brave. Pwede na ninyong harapin kung ano ang mangyayari. Hindi natin aalisin ang ating pananalig. Hindi natin aalisin ating pagsamba na hinahanap ng Ama sa atin. Amen po ba tayo doon? Amen po. So it is an individual decision. Ito pong gift of God, kinakailangan tayo mag-decide na manalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. That's why we need to evangelize. We need to share our beliefs. Kinakailangan yung ating pong nakikita natin sa ating Facebook tungkol sa worship service o yung ating pong mga lessons, mga teachings na i-share natin. Sino po sa atin na dito nag-share na? Pakitaas ang kamay. Hindi mo kailangan mag-share yung face-to-face. Kailangan mo lang, ipapasa mo yung link. Pag ipinasa mo yung link, ngayon pa lang, magpasa kayo ng link sa inyong mga minamahal sa buhay. Ipasa ninyo itong link na ito, ngayong linggong ito, para ngayon, pag nakita nila yung link, maging curious sila at nalaman na nandito ka ngayon sa church at ito ang ating pinag-uusapan. We need to believe in Jesus. And a lot of people is pinapababaw ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming misinformation ngayon. Amen po ba tayo doon? Sabi niyo yung word na yun, misinformation. Maraming mga tao na may misinformed tungkol sa katotohanan. Puro kasinungalingan, paninira, put-downs. Pero tinan nyo,
yung individual decision na ito ay hindi common sa maraming tao. Sa John 3:16, ang sabi po ganito, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Whosoever believes in Him, nangangailangan ito na tayo ay maniwala. Whosoever believes in Him should not perish. Gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, ito ang purpose, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po ganon? Sapagkat para sa Diyos, pag hindi ka sumampalataya, ginagawa mo siyang sinungaling. Yun ang nasa Word of God, sa Bible po. Pag hindi ka sumampalataya o pag hindi ka naniwala, hindi ka nanalig sa mga pangako ng Diyos, ginagawa mo siyang sinungaling at ang Diyos ay hindi katulad ng isang tao. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay tinutupad ng Diyos. Amen po. Pero kailangan nating manalig, kailangan nating manampalataya kay Jesus. Pagdating sa kasalanan, dito sa John 16, verse 9, tingnan nyo, ito ang ginawa ng Diyos tungkol sa kasalanan. Sabi niya, when the Holy Spirit comes, He will convict the world. Kukonvict niya ang world of sin and of righteousness and of judgment. Yun ang sabi ng Panginoon Kristo. Of sin because they do not believe in me. Iko-convict niya ang world sa kasalanan dahil sa kanyang hindi paniniwala kay Jesus. So ano ibig sabihin nito, mga minamahal ng Panginoon? In-overcome ng Diyos ang kasalanan alang-alang sa atin. Nagkatawang tao siya para i-overcome niya yung sin, para tayo ay tubusin mula sa ating kasalanan. At yung kalakip na sumpa ng kasalanan, gusto niyang tayo ay tubusin doon. Of sin because they do not believe in me. So napakahalaga yung ating paniniwala kay Jesus. Yung ating trust ay kay Jesus. Amen po. Taliwas na taliwas ito sa paniniwala ng iba. Alam niyo yung iba, ang iniisip niya ay kung ano ang kanyang magagawa para sa Diyos, para siya ay maging tanggap ng Diyos. Bakit ka pupunta sa langit? Kasi ako po naman hindi naman ako naggagawa ng pinsala sa kapwa. Hindi naman po ako nagnanakaw. Hindi ako pumapatay. Hindi po ako gumagawa ng ganitong mga karumal-dumal na bagay. Hindi po ako nangangalunya. Kaya pupunta sa langit. Ibig sabihin nun, iniitsapwera mo ang Panginoong Jesucristo. Hindi po masama yun na ikaw ay magpakabuti, pero ang akin tinutukoy po yun, hindi yun ang magdudulot sa atin ng perfection. Hindi yun ang magdudulot sa atin na tayo ay mapabanal sa harapan ng Diyos, kundi ang pananalig natin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo doon? Kaya sabi niya rito, ay ganito, tinan niyo po. Yung sin ito, God overcame sin for us because of His mercy, because of His grace. Sa Ephesians 2:8, verse 9. Tingnan dito po. Umpisahan ko po muna rito para makita natin. For by grace you have been saved through faith. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Pagka po gift, hindi mo yung pinagtatrabahuhan. Pagka gift, pagka regalo, hindi mo yung pinagsikapan, kundi ito'y bigay sa iyo kaloob ng Diyos. Dahil tayo mahal ng Diyos. Amen po. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works. Sabay-sabay po, basahin natin. Not of works. Not of works, lest anyone should boast. Kung ikaw ay naligtas dahil sa iyong ginawang kabutihan, ibig sabihin nun, initsapwera mo ang Panginoong Jesucristo, boasting o pagmamalaki. Pagmamalaki mo sa iyong sarili. Pagmamalaki mo sa iyong ginawang mabuti. Pero wala namang sino mang mabuti. Pag tinanong ko kung sino nagkakasala, sino po ang nagkakasala pa hanggang ngayon? Pakitaas ang kamay. Ang kasalanan, the wages of sin is death. Pag gumawa ka ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi natin makakamtam ang buhay na pag-asa sa ating buhay. Amen po. Kukuha niyo po ba sinasabi ko? So, ang hope ng maraming tao, what they can do for God. Ano ang kanyang magagawa para sa Diyos?
merong ang mama na nagtanong kay Jesus, sabi niya, ano po ang dapat kong gawin para makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Alam niyo, pag ako tinanong ninyo yan, ano ba ang dapat kong gawin para ako'y para makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Ang sasagot ko sa inyo, huli ka na. Sabihin niyo ngayon, huli ka na. Huli na ako. Wala kang magagawa kasi ginawa na niya. Bago ka pa isinilang, ginawa na niya, nagkatawang tao at namatay siya sa cross. Ginawa na niya ang hindi natin kayang magawa. Amen po. Kaya ginagawa para ma-accept, para mas ibigin siya ng Diyos, parang ang Diyos ay may timbangan. Pero kailangan maintindihan natin ito at kailangan maintindihan ito ng ibang nakikinig natin sa atin sa kabilang dulo ng mundo sapagkat nais nating i-share sa kanila ang truth, ang katotohanan. The truth will set us free. Ang nasa isip natin, gumawa ng mas maraming mabuti. Ang hope natin ay nakatingin sa pananaw ng mga bagay na nakikita. Kung ano yung nakikita, doon tayo nakatuon sa bagay na nakikita. Sa bagay na nakikita. Sabihin niyo ulit yung word na yun. Sa mga bagay na nakikita. May nakikita kang panganib, ninervising ka. May nakikita kang malulugi ka, kinakabahan ka. Amen po tayo doon. Hindi yung trust natin doon sa nagawa ng Panginoong Jesucristo, ang trust natin ay doon sa mga bagay na nakikita. Ito ang magta-turn around sa atin. Ito yung ating bibigyan ng focus pag tayo ay nananalig sa Panginoon, doon tayo sa mga bagay na hindi nakikita, na pang-eternal. Amen po. Sa 2 Corinthians 4, verse 17 to 18. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Okay. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Okay, amen po. Tagalogin natin. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian. Ulitin yung word na yun. Kapigatian. Isa pa. Mas malakas pa po doon. Sa sanlibutan ay may kapigatian, sabi ni Jesus. Laksan nyo inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga minamahal ng Panginoon, it took me a while para maintindihan ko yan. Para ako ay tumapang. Kaya mga question na, kailan ba matatapos tong COVID na ito? Matatapos na sana, nag-mutate na naman. Alam niyo po, ugali ng virus yon. Ang virus, hindi na yan mawawala. Hello, kikinig pa ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Nag-mutate. Nag-iibang anyo. Parang aswang. So, nag-iibang attack. Kaya, matatapos pa ba ang COVID na ito? Paano ang economy? Paano natin ma-handle yung economy? Paano? Ito mas matindi po. Hindi ko kayo tinatakot. Sabi mo sa katabi mo, hindi na nanakot si pastor. Okay, hindi. Gusto ko po yung maging handa kayo. Paano kung mag-World War III? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Kaya sabi ko po, mga minamahal ng Panginoon, it takes one crazy man o isang evil man o isang dominated by Satan na tao para i-destroy ang buong mundo. Paano natin ma-overcome yun? Buhay na pag-asa. Paano mawawala ang takot sa ating puso? Mamatay ka na ngayon. Kasi buhay na buhay ka pa sa lumang buhay mo. Buhay na buhay ka pa sa lumang pag-iisip at lumang pagkatao mo. Na parang ang kamatayan ay katapusan ng buhay. Hindi mo nakikita na ayun ang simula ng buhay na walang hanggan. Paano mo ba mararanasan ang buhay na walang hanggan? Kailangan makawala ka muna sa buhay na may katapusan. Nag-guess niyo ba ako doon? Ngayon, ito po naman yung istorya nung kami na COVID na mag-asawa. Pambihira. Parang, ako pa? Parang ganun. Meron tayong ambulansya ang church. Hindi po binili ng church yon, pero yun ay kaloob ni Lord sa atin. So, yung ambulansya natin na yon, pantulong. Hindi ko na-intend sa akin gamitin yung ambulansya na yon. Akalain yung ako napasakay. Kami yung mag-asawa. Kinukumbinse ng asawa ng ating Pastor Ricky
Dr. Tansyon ko, na magpa-online check-up ako sa isang doktor na senior pulmonologist ito ng lung center. Siya sabi niya sa akin, Pastor, gusto niyo po bang magpa-online kayo kay Dr. Mendoza? Sino ba si Dr. Mendoza? Siya po yung senior pulmonologist sa lung center. Nung marinig ko yung lung center, lung center? Di sasabihin niya na COVID ako. Tinanggihan ko yun. Noon, nagsisimula na ako yung parang nilalagnat, tapos wala akong ganong kumain. Pero ang panlasa, hindi nawala. Don't get me wrong. At hindi rin ako yung parang, naghihingalong ganon. Hindi ako naghingalo. Hindi ako yung nahirapang huminga. Kaya ang lakas ng loob ko na, hindi naman to COVID. Kaya may panlasa ako, nakakahinga ako. Pero alam niyo kung ano yung sintomas na yon? Meron yung maliit na instrumento na bagong laruan ko ngayon. No? Pag sinuot mo sa daliri mo, binabasa ang oxygen mo. Oximeter. Meron na ba kayo nun? Siya, bili na kung wala. Mabuti na yung meron kayo nun. Pagka may ting! Tingnan, 98. Okay lang, 98. Pagka 85, si Pastor John, 85 na, yung sabihin sa asawa niya. Kasi dadalhin siya sa ospital. Sa akin, hindi ko mapagtakpan yun. Paligid ako ng nurse. May nagbabantay sa akin. Nakikita. Kaya, kinonekta na si Pastor Jay na yung anak ko sa US. At tinatingnan na kaagad ako, kay Dr. Deroy, x-ray kaagad ako doon. Talaga pong malinaw. At ako po nawawala na ng ulirat. Yung parang blanco, yung pala pagka bumababa ang oxygen mo, mabablanko ang mind mo, yung parang magpa-pass out ka nga eh. Pagka ikaw yung nag-pass out doon, pagdating sa ospital, i-intubate ka na, lalagyan ka ng tubo rito. At yun ay parang babay, parang gano'n na yun. Mahirap na pagka ikaw yung na-intubate. Bihira, nakakaligtas doon. Kaya tinan nyo ang kabutihan ng Lord, di ba? Yung all things work together for good. Pero sa akin pong pangyayari, hindi ako makapaniwala. Tapos tumatakbo ang ambulansya. Panay ang wangwang ni Brother Manor. Kinuha lang ng 45 minutes ang Quezon City, yung lung center. Tapos pagdating doon, inaabangan na kami. Tapos nandun kami sa ER ng COVID. Ang mga staff, nandun si Sister Carissa, si Ramel, yung asawa niya, si Rona, nandun sa tabi ko yung sa ambulansya pa, hanggang doon sa loob. Si Pastora Dayan, naandoon. Naandun si Kat Diaz, naandoon. Nakikisama sila doon sa loob ng COVID, sa ER ng COVID. Nandun ako sa stretcher, pero si Pastora, binalikan pa sa naik. Tapos dinala doon. Nakikita niyo yung time-lapse na yun. Ang haba. Tapos pagdating doon, nasa wheelchair na lang siya. Pero ilang oras din ang lumipas na. Siguro 1 hour din and a half yun. Bago siya nadala uli doon. Tapos ako naan doon. Nasa stretcher ako. Siya naman sa wheelchair lang. Pero nandun siya sa kabilang sulok. Kasi siya mild. Alam niyo naman itsura nitong si Mami, di ba? Mukha naman teenager pa eh. Talagang imposible. Hindi niya man nakakakilala ng sakit eh. Pero kami na-infiltrate. Nung na-infiltrate kami ng COVID na ito, iisipin natin dito, ano kaya yun? Bakit kaya si Pastor na COVID? Sasabihin ko sa inyo, maraming katuruan. Pag meron kang karanasan, merong katuruan. Sabihin mo ngayon, pag meron akong karanasan, merong katuruan. Itong observation nila sa akin. Bawat daw dumarating na mga may COVID, pinagmamasdan ko. Pagkatapos sinusundan ng mata ko. Yun daw ang ginagawa ko. Para kasi akong tulala. Parang yung ako na doon. Pinagmamasdan ko. Pero alam niyo yung nasa mind ko, hangang-hanga ako doon sa mga frontliners. Yung mga nurse na in charge doon sa ER ng COVID. Sa emergency ward. So, nagutom ako. Di humingi ako ng hakubina. Tapos, dinextrose ka agad ako. Kinuhanan agad ako ng dugo. Kinuhanan ako ng x-ray. Yung time na naandun kami, hindi kami naka-standby lang. May ginagawa ang lung center. Ang lung center, alam niya ang kanyang gagawin sa mga ganong sitwasyon. Umaga na, maliwanag na nung umaga. Nung kami ililipat na ngayon doon sa
COVID ward. Okay. Kala mo, yes, nasa COVID ward. Masarap ano, sa COVID ward. Mas masarap pa pala doon sa ER. Una muna ako, sinakay ako doon sa wheelchair, tapos dinala ako doon sa COVID ward, tapos itong si Mami, si Pastora, isinunod naman siya sa akin, hindi na kami nakita. Alam niyo nga, yung maalis ako dito sa pastoral, naandun ako, siya naman naandun sa labas, tapos bumababay lang ako. Parang siya naman, pero hindi rin niya alam kung ano, parang nawawala na rin siya kasi yung oxygen namin bumababa. Pagka pala ikaw bumababa ang oxygen mo, pati yung concentration mo nawawala. Gets niyo ako doon? Okay, ngayon, nung nasa ER ako, ang inihahanga ko yung compassion ng mga nurse. Kasi nung una, gising ako, tapos pinagmamasdan ko sila, tapos nakatulog ako, tapos nagising ako, bandang 2:00. Ganun pa rin sila. Nakatulog ako, nagising ako 4:00, ganun pa rin sila. Sabi ko, bakit ganito itong mga taong ito? Parang hindi napapagod. Ang nakikita ko sa kanila ay yung compassion. Nakikita ko rito yung goodness of God sa buhay nila. But they don't even bother to call themselves Christians. Na hindi mo lang silang sabing Christian po kasi kami, born again kami. Hindi. Meron silang compassion sa tao. Sa dami ng pasyente, iilan lang sila. And they're trying their best na ma-comfort nila kami. At yung aking mga kasama, walang takot sa COVID. Compassion. Yung staff, there's so much compassion. Ang iniisip nila ay hindi kanilang sarili, ang iniisip nila ay ang iba. Amen po ba tayo doon? So meron akong lesson na nabuo doon habang ako nasa COVID ward. Nung finally, dinala ko sa COVID ward, akala ko, sabi ko, yes, makakahiga na rin ako. Maayos na rin ang buhay ko. Pagdating ko sa COVID ward, isang makipot na kwarto. Makipot lang siya. Siguro, magpalagay natin siguro 3 dipa. Tapos kasya lang isang kama, tapos mayroong daanan dito. Tapos 4 na kama. Ako nasa pangalawa sa dulo, tapos mayroong isa sa dulo. Puro kami may COVID doon. Tapos yung nasa dulo, mayroong isang maliit na aircon na lumulusot doon lang sa maliit na pasilyong yon para papunta sa akin. Kayong hinihinga ko galing doon sa may COVID. Kaya sabi ko, ayun, pakialam ko, may COVID din naman ako. Ganon po naging buhay ko. Tapos naririnig ko yung hininga ng mga pasyente. Ganyan. Ay, hindi naman ako ganon. Sila lang yung ganon, hindi ako ganon. Hindi ko naranasan yung, sa kabilang kwarto, naririnig ko pa rin yung hinga. Hirap na ako. Mayroon ako nasa dulo na 4 na linggo na doon, malakas na eh. Pero isang gabi, bigla na lang siya nagsikip ang paghinga. Tapos ayaw niya magpa-intubate. Nung finally pumayag siya, mahina na ang puso niya, mahina na yung muscle. Bumigay. Mayroong mga kakwarto na namamatay. Kung nangyari sa akin yun, edi ako'y nasa lata na lang ng Hillbros. Pagdating ko, hindi na kami magkikita mag-asawa. Pero wala akong fear. Wala akong fear. Tapos yung mga nurse na nag-aasikaso doon, isang nurse, 10 pasyente. Tapos yung 10 pasyente, mga minamahal ng Panginoon, pag may COVID, kahinang-hina ka pala. Hindi ka makakapunta sa CR. Hindi ka makakatayo. So, dumudumi kami doon sa aming diaper. Ilan yun? Pero ako hindi. Hindi ko naranasan yun. Pero, ang pawis ko, laliligo ako sa pawis. Tapos tatawag ako, radyo lang, kailangan rumadyo ka lang, intercom. Nurse, basang-basa ako ng pawis. Pakipalitan po niyo yung gown ko. Opo, pupunta na kami dyan, sir. Pero ang tagal na, wala pa rin.
Naliligo na ako ng pawis. At saka yung aking kumot, basang-basa na ng pawis. Yung first night ko ay talaga napaka-miserable. Ang matindi pa ron, ihing-ihi ka. Hindi ka naman makabangon. Okay. Tapos hindi ready. Wala naman akong diaper. Hindi pa ready sa mga bagay na yan. Okay. Finally, kinabukasan, nagkaroon ako ng aking private nurse nung kinabukasan. Tagibang bigla ang buhay ko. At saka si Miss Jo, baka ngayon, nakikinig din siya sa atin ngayon. Naririnig niya ngayon, pinagmamalaki ko siya dahil buhat nung siya dumating na ibang mundo ko. Napunasan ako, napalitan ako ng gown, nabihisan ako, nakakaihi na ako pag sinabi kong arenola, meron ka agad. At hindi lang yun, yung nurse na tumitingin sa akin na napakabait, supervisor doon, yung lalaki si Matthew Alan Aquino, pangalan niya. Sabi niya, Sir, kumusta na po kayo rito? Kaya nangungumusta siyang ganyan. Sabi ko, ako po yung nagdala sa inyo rito. Sabi niya, ganun ba? Opo. Ako rin po ang nagdala kay Dr. Mendoza. Si Dr. Mendoza pala na nagdala sa akin doon na chief pulmonologist, silang mag-asawa na COVID din. Kaya yung si Alan din, yun din ang nagdala sa kanya doon. Sabi ko, wow. Iisa. Kaya pala yung procedure na ginagawa sa akin, yun ang eksaktong procedure na ginawa kay Dr. Mendoza. Kasi Dr. Mendoza, in control sa akin. Siya talaga ang nangangasiwa. Siya ang senior pulmonologist doon. At nakamonitor, lahat ng ginagawa sa akin, nakamonitor. May group chat, alam ni Dr. Atansyon ko, alam ni Pastor J, alam dito, kung ano yung nangyayari sa akin, kung ano na yung aking oxygen. At higit sa lahat, mga minamahal ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong prayers. Kung hindi sa inyong prayer, baka hindi ako nakarecover. Kung hindi sa inyong prayer, baka hindi ako in-extend ng Lord upang ngayon nasa harap ninyo ako upang ipatotoo ang goodness of God kung paano sumasagot, tumutugon ang Panginoon sa prayer. Amen po. During the time na ako merong problemang gano'n, nandun ako, may problema ako pero hindi ko pinoproblema. Amen po ba tayo doon? Don't get me wrong. Totoo yun, hindi ko talaga pinoproblema. Now, kung ang nasa mind ko kaya ay paghihinala doon sa mga taong yon. Ang nakita ko kasi yung kabutihan. Kasi ganito po yan eh. Ang mari mong isipin, kasi si Pastor Bessie, may baong kaming stretcher, yung folding bed. Siya nakalungangilang na gano'n. Nakalungangilang ang ulo niya. Nakikiusap ang staff, pwede po ba kunin namin meron po kaming folding bed, ihiga namin doon para po komportable. Sabi hindi po pwede. Kasi po wala pong space dito. Doon naman meron Pero mami-misinterpret mo. Kung alam mo, nag-isip ako, itong mga ito, kung hindi sila ang may sakit, maaari kang mag-isip ng gano'n. O kaya, ito, tinitingnan mabuti yung isa kasi mayaman siguro yon. Baka bibigyan siya ng pera kung nag-iisip ako ng gano'n. Pero it is the way you look at things. Ang nakita ko ay goodness. Ang nakita ko ay compassion. Ang nakita ko, walang kapaguran na pag-iintindi sa aming lahat. Yun ang nakita ko. Kaya, yung kabutihan ng Diyos, nakikita ko sa kanila. Now, sabi ko nga sa inyo, hindi man lang nila sinasabi kung sila Christian na sila. Kasi po, Christian kami, kasi born again kami. Kaya kung atin pong titingnan, how do you look at things in your life? Do you look at things positively? O ang naghahanap kayo, lagi ka mayroong kapintasan na nakikita? Alam mo ba, dito sa church, mayroon lang hindi nakaintindi sa iyo, hindi na ako babalik sa church na yon. Pero hindi nyo nakikita yung efforts, hindi nyo nakikita yung dami ng mga ginagawa ng mga staff. Alam nyo, bago mangyari ito, sinanitize yan, nilinis yan, may mga volunteers, yung banyo, mayroong nag-aalaga ng ating banyo para ang sanitation. Yung pag-uwi, mayroong nag-organize. Yung efforts ng mga tao. Kakwento ko sa inyo yung pagkain hospital. Sino ba sa inyo na hospital na? Pakitaas ang kamay. Yung nakaranas. Nakatikim kayo yung pagkain hospital, no? Di ba? Yung pagkain hospital, hindi mo talaga magustuhan ng lasa. Kaya yung pagdarating sa akin, nakabalot pa yun Pagdarating sa akin, tinatapon. Kasi hindi ko naman makain Siguro mga 3 days na gano'n, natatapon. Finally, sinabi ko doon sa
naghahatid ng pagkain. Sabi, ito na ang huling dala mo ng pagkain, ha? Sabi, sir, paano po kayo kakain? Meron naman akong staff na naandyan sa hotel, ibinibili nila ako ng pagkain. Pwede ako magpabili. Kasi hindi ko makain eh. So, inireport niya, may tumawag sa akin, sabi, sir, yung pong pagkain na dinadala sa inyo, meron pong nutritionist na nag-aalaga sa inyo doon. Tapos, sinasabi yun doon sa kitchen kung ano yung pagkain na mabuti para sa inyo. Yun po ang pagkain na dinadala sa inyo. Sabi ko, napakaganda nga po ng tawag niya, nutritionist. Pero hindi ko nga humakain. Paano po ba ibubuti sa akin? Hindi ko nga humakain. Hindi na nakipag-argue sa akin, medyo nataas ng boses kasi may ugali po ako na ayoko nagsasayang ng pagkain. Tapos pag kumakain ako, pati isang butel, inuubos ko. Ayoko yung may natitira tapos itatapon. Ganun ang ugali ko sa pagkain. Kaya pag nangihinayang ako, tsaka nahihiya ako na natatapon. Pinasabi ko sa kanila, it's not the food, it's me. Hindi ko makain. Patuloy pa rin dinadala sa akin. Pray ako, Lord, paano ba ito? Paano ba gagawin ko? Biglang ang ipinakita sa akin ng Panginoon, nakakita ko ng iba. Ang nakita ko, parang isang kitchen na kulang sa staff. Kasi nung minsan na-delay ang pagkain eh. So probably, nagkulang ito ng staff sa kitchen. Kulang ng mga cook. So, ang nakita ko dito, yung efforts ng mga kitchen people. Kung gaano yung effort na ine-effort nilang ginagawa para yung pagkain na yon madala sa aming mga pasyente. Ang dami naming pasyente, kakaunti lang ang taong ospital. Dahil yung iba nako-COVID, yung iba namamatay. So, ang nakita ko yung efforts. Alam nyo, nagtaka ko. Pagkain ko, ang sarap. Parang isipin mo na kumuha kaya ng cook itong mga ito. Talaga, totoo. Seriously. Hindi yung bagang pinipilit ko, yung nguya, tapos tutulak mo ng tubig. Hindi talagang kinakain ko. Tsaka kahuli-hulihang kanin, inuubos ko. Tapos meron siyang sopas na hindi maintindihan. Hinihigop ko. Seriously. The Lord have shown me the efforts of these people, yung efforts nila. Rather than dun sa lasa. In-appreciate ko yung efforts nila. Mga minamahal na mga Kristiyano po, no? Bakit hindi natin makita yung efforts? Ang nakikita natin ay yung ating self-centeredness. Kung ano yung expectation natin na hindi nangyayari, and then we get mad. Nagagalit tayo pag hindi nangyayari hindi nangyayari yung ating expectation, yung ating gusto. Agad-agad tayo nagsisiklab, nagagalit sa asawa, nag-aaway, nag-expect sa anak, ang anak nag-expect sa magulang. We don't even consider the efforts na ginagawa. Amen po. So doon, ito yung aking mga natutunan na isinashare sa inyo. I look at these people na hindi nila kami pinababayaan. Hindi, sabi ko sa inyo, pawis na pawis, naliligo na ako sa pawis. Hindi ko sila biniblame. Naiisip ko, kawawa itong mga tao. Sinisikap nila kami, ma-accommodate nila kami, but they just can't do everything in one given time. Talagang kailangan maghintay kami. Kailangan kami magtiis. Ganun po nasa mind ko. Nauunawaan ko yung kakulangan nila. Kulang sila sa manpower. At ang ina-appreciate ko, kalalambing ng mga nurse. Medyo masakit po ito, tundong ito. I-injeksyonan ako, sabi ko, bakit hindi ko naramdaman? Napakagaling mo naman mag-injection. Kung minsan may sa tiyan pa ako, ini-injeksyonan, sa tiyan. Ewan ko kung ano yung gamot, no? Alam ng mga doktor natin yung kung ano yun. May sa tiyan ako, ini-injeksyonan. Pero sabi ko, napakagaling naman ninyong mag-injection. Hindi ko nararamdaman. Pati yun, ginagawa ng Lord ng way na hindi ako masaktan. Hindi ba napakabuti ni Lord? At yun ay, tinan niyo. Grabe ang prayer na ginawa ng church para sa akin. Grabe ang ginawa ninyong prayer para sa akin. Napakabuti ni Lord. I mean, hindi lang makababa rito at paghahalikan ko kayo. Nakita kong kasabikan sa inyong mga mata. Kita ko yung tapang ninyo sa pagsamba. Nakita ko,
Para kayong nasa COVID ward na matatapang. Ang patay, mahirap ng patayin. Hello? Kaya kung meron kayo papanalangin ngayon, Panginoon, gusto kong mamatay na ako sa luma kong buhay. Sa luma kong kaisipan. Magkaroon ako ng renewed mind. Magkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa kamatayan. Kung walang kamatayan, walang muling pagkabuhay. Purihin ang Panginoon. Amen po. Kaya yung pagkakaroon ng compassion, kabaligtaran ng walang compassion. Hindi mo nakikita yung efforts, hindi mo nakikita yung ginagawa. Pupulaan mo. Maghihinala ka kaagad. May tamang hinala. Sabi nyo ngayon, tamang hinala. sabi nga po rito sa Proverbs chapter 6, verse 17, ito pong Passion Translation na ito, napakaganda ng sinasabi. Sabi dito, putting others down while considering yourself superior. Yun po sinasabi rito. Now, dito naman po sa Romans chapter 3, what then? Are we better than they? Tignan yung word na yun, sabay-sabay, basahin ninyo. What then? Are we better than they? Sabi, not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Sabi nga po sa verse 23 niyan all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, wala mang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala. Pero iba ang tingin ng Diyos sa atin, minamahal niya tayo. Alam niyo, niligtas niya tayo hindi dahil sa ikaw ay maganda o ako'y pogi. Hindi dahil sa ikaw ay matalino o ako'y matalino. Hindi dahil sa tayo mabait. Niligtas niya tayo dahil siya'y mabuti. Niligtas niya tayo at minahal dahil siya'y mabuti. Hindi tayo nakakuha ng favor sa God because we are worthy of it. Kaya sabi nito, are we better than they? Okay, yun po. Not at all, for we have previously charged both Jews and Greek, okay, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, sabay-sabay, there is none righteous, isa pa. No, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become, they have together become unprofitable. Oh, tapos, there is none who does good, no, not one. Their throat is an open tomb with their tongues. They have practiced deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet, tinan niyo po yung word na yun. Sabay-sabay. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. Panggulero. Ang kapayapaan, hindi nila alam, hindi nila kilala. Lagi na lamang magulong isipan, nagugulo ang mga tao dahil sa kanyang mga pamamaraan. There is no fear of God before their eyes. We easily accuse one another. Gusto natin yung expectation natin pag hindi na-meet, naguhurimentado. Hindi natin gusto ang mga ganon. Wala tayong compassion. Anong ibig sabihin ng lahat ng 'yon? There is no fear of God before their eyes. Self-centeredness. Nakapokus sa self. Pwedeng naandun ako, tapos isipin, Panginoon, ako pa naman ay lingkod mo. Ako pa naman na nagtuturo ng blood, cover ako ng blood. Tapos ako ay nagkasakit. Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi totoo ang Word of God. Pwede kong sisihin ng Panginoon ng ganon. But I have learned something and I'm sharing you kung ano nakita ko doon. Ang nakita ko yung goodness of God. Ang nakita ko yung compassion. Ang nakita ko rito, yung efforts ng mga tao. Hindi yung need ko nakita ko, kundi yung efforts nila ang tiningnan ko. At nalampasan ko yung aking karanasan doon. Sabi nga ng isang doktor doon, kayo po, ang alam ko po, nagiging problema po ninyo rito, inip. Naiinip kayo at yan ang inyo nagiging problema. Sabi ko, hindi po. Dala ko yung aking gamit. Dala ko yung iPad ko rito. Nagagawa ako ng sermon ko.
hindi na siya kumibo. Kasi alam nyo, yung lockdown, marami kang magagawa para lumago ka sa spiritual. Marami kang magagawa para maipanalangin mo ang church, maipanalangin mo ang iyong family, maipanalangin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Marami kang magagawa. Pero sa halip, ang nakikita natin ay mga negative. Ang nakikita natin, nagkakaroon ng awayan. Sabi dito sa James 1:19, tandaan ninyo ito. Sabi dito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Huwag tayong basta manghusga o huwag tayong basta magalit. Amen po. Be compassionate. As Christians, katulad ni Christ na ating Panginoon, be compassionate. Amen po. Hello, nandiyan ba tayo? Amen ba tayo doon? Nakita niyo lang magkasama, tomboy na. Pareho silang babae. Nakita niyo lang magkasama, bakla na, kasi pareho silang lalaki. Huwag tayong magtiwala doon sa ating nararamdaman. Ang magtiwala tayo ay sa kabutihan ng Diyos. Huwag tayo doon sa mga nakikita, ang tingnan natin, beyond doon merong plano ang Diyos na maganda. Amen po. Napakabuti ng ating Lord. Be compassionate. Be kind to one another. Amen po. Sa 2 Thessalonians 2:16 and 17, tinan niyo. Ito yung ating good hope na ma-experience. Sabi po rito, sabay-sabay, basahin po ninyo. Now may, sabay-sabay, ready? Okay, go. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God, our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. Oh, amen po. So, ano pong sinasabi rito? Now, may our Lord Jesus Christ Himself, may our Lord. So, kanino patungkol ito? Sa mga nananalig kay Jesus. Na si Jesus ay ginawa niyang Lord ng kanyang buhay. So, si Jesus ay hindi pa Lord ng iyong buhay. This is the time na si Jesus gawin mong Lord ng iyong buhay para kasama ka diyon sa kanyang kinakalinga, pinapatnubayan. Hindi niya tayo mapapatnubayan kung tayo ay separated sa kanya. Mapapatnubayan niya tayo kung tayo ay kaisa niya. Amen po. So, may our Lord Jesus Christ Himself and God, our Father, isa rin ang ating Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope, and through grace, good hope through grace, comfort your hearts. When you're not, comfort your hearts. Isa pa, kahit anong dinadanas mo, God is going to comfort you. Comfort your hearts and establish them in every good work and word. Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo mismo at ang Diyos ng ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Patibayin. Titibay tayo. Tatatag tayo. Dahil buhay ang ating pag-asa. Purihin ng Panginoon. Amen po. Kaya kung ating titingnan, ano ba ang inyong pag-asa? Sasabihin ng mga tao na, alam mo ha, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Pero maggalangan tayo ng ating pananampalataya. Narinig niyo na ba yun? Halimbawa, maggalangan tayo. Alam mo, magkakamag-anak kayo, nakita-kita kayo. Alam ko na may pananampalataya kayong inyo, ako may pananampalatayang akin. Maggalangan tayo ng ating pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin na sineshare mo yung iyong pananampalataya ay hindi ka gumagalang. Ang sineshare natin ay ang pag-asa ng ating pananampalataya. Meron nga silang pananampalataya, pero ano po ba ang pag-asa ng inyong pananampalataya? Amen po. Sa inyong pananampalataya, kailangan mo patayin ang lahat ng infidel. Yung hindi ninyo kakampi, pasabugin nyo ng bomba, padalhan nyo ng COVID, padalhan nyo ng virus, yun ang inyong pananampalataya. Pero hindi yun makakatulong. Ang aming pananampalataya, hindi. Ang aming pinanampalataya namatay para sa amin dahil mahal na mahal niya kami. Mahal na mahal niya ako, mahal na mahal niya kayo. Amen po tayo yun. So yung ating hope, yung sinabi ni Jesus sa John 16, verse 7 to 9. Ang sabi niya ay ganito,
Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. And when He comes, eto, tinan nyo. When He comes, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin because they do not believe in me. God took care of sin. Diremedyohan ng Diyos ang kasalanan para sa iyo at sa akin. Amen po. Sa Isaiah 59 verse 2, tinan niyo po. But your iniquities, basahin ninyo, sabay-sabay. Ready? Okay, go. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Okay, this is in the Old Testament. He will not hear. Kaya, pag ikaw ay may kasalanan, ang tingin mo, hindi napapakinggan ng Diyos ang iyong prayer. Because hanggang ngayon, ikinokot pa ito sa iyo na ikaw ay believer na ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, hindi na parito para sa banal. Siya na parito para sa makasalanan sa iyo at sa akin. Papakinggan niya ang iyong panalangin sa kanyang pangalan. Ang sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Ano man ang hilingin niyo sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ang ano man hilingin niyo sa pangalan ko, ay gagawin ko kung susunod kayo sa akin. Wala naman siya sinabi na gano'n. Why? Dahil hindi mo naman kayang sumunod. Hindi mo naman kayang tupdin ang kautusan ng Diyos. Kaya niyo bang masunod yun? Sino sa inyo nakasunod na ng lahat ng yon? Okay, amen po mga minamahal ng Panginoon. Kasabi dito sa John chapter 1 verse 29, sinolusyonan ng Diyos ang hindi natin magagawa. Sabi niya ito, the next day, sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Kuldero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano itong ibig sabihin nito? Meron tayong illustration na ito na gusto kong ipakita sa inyo yung sa Old Testament kung papaano itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bit-bit nila yan. Yan yung altar of sacrifice. Diyan yan inilalagay yung mga hayop na kanilang susunugin. Puputol-putulin nila yan. Okay. So ayan, hinihimas-himas. Pero ang kasalanan niya, ini-impute. Papatungan niya ng kamay, lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking sexual sin, murder na ginawa, lahat ng ito ay impute. Imputation, through imputation sa animal. Because the wages of sin is death. Kaya, magkatapos niyang ipanalangin yan, taon-taon ginagawa nila yon. And then, eto na. Magkatapos mo ma-impute yun, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kawawa naman siya, no? Kawawa naman si Lord Jesus, hindi ba? Siya ang umako ng ating mga kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. But this is symbolic. Symbolic ito kung ano yung sinasabi ni John na, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tarito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nag-aalis. Para maalis ang kasalanan mo, kinakailangan ka manalig sa Panginoong Jesucristo. Kailangan doon sa cross ng Kalbaryo, maunawaan mo na ang reason kung bakit siya ay namatay dahil inako niya ang ating kasalanan, hindi kayang patayin si Jesus. Naubusan na siya, halos maubos na ang kanyang dugo, hindi siya mamatay-matay. Nagigets naman siya, sabi ko, hindi mamamatay sapagkat ang may kasalanan lamang ang namamatay. Ang walang sala, hindi namamatay. Gets niyo ako? So lahat ng kasalanan ay inako niya. Kaya sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? For the first time, doon niya na-experience yung sin imputed sa kanya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. Ang kasalanan mo, kasalanan ko, inako ng Panginoong Jesucristo bago pa tayo ipinanganak. Ha? Di ibig sabihin, pinatawad na ako ng Diyos? Yes. E di ligtas ako? Hindi. Why? You have to believe. Of sin, because they do not believe in me. So kailangan mong maniwala sa Kanya. Of sin, because they do not believe in me.
So if you believe the Savior, if you believe what God have done for you, then you will be saved. Ang kasalanan mo, aakuin niya. Woo! Purihin ang Panginoon. Amen! So trust God. Tiwala sa Diyos sa ating future. Ito yung ating eternal comfort. Ito yung ating eternal hope. Ito yung ating pag-asa. Sino pa makatitinag sa mga may ganitong pag-asa? Kaya, ang iyong religious na paniniwala, ang iyong religious belief, itatwa mo na. Nung ikaw ay itinubog sa swimming pool, sa ating baptismal pool, nung inilubog ka ron, naandun ang lahat ng iyong kasalanan, patay ka na sa luma mong kasalanan. At ikaw ay binangon kung ganon, aking kitang binabangon sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Panginoong Jesucristo in Jesus' name. Now, doon mo naranasan ngayon ang Holy Spirit. Doon mo naranasan ngayon na ikaw ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen po. So, if you're dead to sin, then hindi ka na matatakot. Mawawala na sa iyo yung takot. Mahaharap mo. Mga minamahal ng Panginoon, maaaring mangyari ang lahat ng sinasabi ko. Natutulog tayo, madaling araw, bigla, but who cares? Ang buhay ko, ang buhay mo, nasa kamay ng Panginoon. Kung ako'y mabuhay, kung ako'y nabubuhay man, ito'y para kay Kristo. Amen po? At kung ako'y mamatay, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Natong iyon ang grace, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang ibig sabihin ng grace, ang ibig sabihin ng Diyos, you do not deserve it. It is unmerited, unearned, undeserved. O, isa pa. Unmerited, hindi yung sa dami ng ginawa mong mabuti. Unmerited, unearned, hindi mo na ipon yon, undeserved. Minahal ka ng Diyos, hindi dahil sa iyong ginawa para sa Kanya. Minahal ka ng Diyos dahil siya ay napakabuting Diyos at mahal na mahal niya tayo. Yun ang reason kung bakit siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Hindi nyo ma-earn yan even through God's law. Papakita ko sa inyo sa Romans 3 verse 19 to 22. Okay, sabay-sabay po. Sabay-sabay nating basahin natin sabay-sabay. Ready? Okay, go. Obviously, the law applies to those to whom it was given. Ulit-ulit. Tingnan niyo yun. Obviously, sabi rito, the law applies to those to whom it was given. Yung law applicable sa kanila, na binigay sa kanila yung law. For its purpose is to keep people from having excuses, to bring the entire world into judgment before God. Wala ka ng excuse kasi binigay sa iyo yung law. So, ikaw ay guilty. Totoo ba na ikaw ay nangalo niya? Opo. Guilty ka. Totoo ba na ikaw ay pumatay? Opo. Guilty ka. Ito matindi. Totoo ba na ikaw ay nagsinungaling? Nagsinungaling ka ba? Ewan? Nagsinungaling ka ba? Sino sa inyo nakapagsinungaling? Oh, guilty. Okay. Kaya sabi rito, walang excuse to bring the entire world into judgment before God. Walang lusot. Walang kawala. Nasusulat. Nagigets nyo ba sinasabi ng salita ng Diyos? Amen po. Kaya sa 2 Corinthians 5:21, siya na walang sala, for He made Him who knew no sin. Tingnan niyo po, basahin natin sabay-sabay ito. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang sala, tingnan niyo, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kaya kung ikaw ay may katabi dyan na nakikilala ka na kanina pa pa-ismid sa iyo, Che. Sabi mo, hoy, katwiran ako ng Diyos.
Hindi ako katwiran ng tao. Hindi ako katwiran mo, hindi ako katwiran ko. Ako ay katwiran ng Diyos. Amen? Bakit? Gawa ni Jesus. Dahil tinanggap ko si Jesus, ay katwiran ng Diyos. Amen po. Alam niyo sa Old Testament, okay, dito sa Exodus 19 verse 8, itong mga tropa ng Israelita, sabi, sila'y parang iisang taong sumagot. Okay. Kay Moses, sabi nila, sumagot sila, parang iisang taong sumagot. Susundin namin ang lahat ng iniuutos ni Yahweh. Okay, kayo nga magsabi noon. Sige, ready. Okay. 1, 2, 3, okay. Say it, go. Okay. Sabihin mo sa katabi, di wow. Susundin namin ang lahat ng inutos ni Yahweh. O si Moses nagbalik kay Yahweh at sinabi, ito po ang tugon ng mga tao. O lumipas ang ilang araw, Exodus 24, verse 3. Okay. Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelite, sa mga Israelita. Ang mga ito'y parang isang tao sumagot. Ito na naman ang sinabi. Okay, ulitin niyo ulit. Okay. Okay, 1, 2, 3, okay, go. Utos ni Yahweh ay susundin. Sa kabila naman sabi mo, di wow. Wala naman nakagawa ng lahat ng iyon. Amen po. Ito, Exodus 32, verse 1. Ito ang pangyayari, tinan nyo. Nang magtagal si Moses sa bundok, nagkausap niya si Yahweh sa bundok. Nang magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa Moses na yan, na naglabas sa amin sa Egypt. Ilang araw lang yung sabi, lahat ng inutos ni Yahweh, amin susundin. Lahat ng inutos ni Yahweh, amin susundin. Pagkatapos nainip kay Moses, sumobra ng pakikipag-usap sa Diyos, dapat bumaba na nainip sila, ina-expect nila na andun. Expectation, sabi niya, expectation. Isa pa. Mas malakas. Pag hindi nasunod ang iyong expectation, ano nangyayari? Naghuhuramentado, di ba? Tapos, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Kapag kami lilipat ng bahay, dala-dala namin yung Diyos para ipatungo sa aming altar. Pagka kami may sunog, lalagay namin ang aming Diyos sa harap ng sunog. Nangunguna sa amin. May ugali ba tayong ganon? Bago ka lumipat sa iyong bahay, ang unahin mo, ang iyong Diyos-Diyusan at ang iyong bigasan. Hello, nandiyan pa ba tayo? Hindi ko naman kayo gustong hiyain. Gusto ko kayo makonvict doon sa ating mga kamalian. Merong katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa atin. Nainip lang tayo. Hindi lang nangyari yung expectation. Panginoon, wag mo pong itulad na mamatay si tatay. Siya na lamang po nagpapaaral sa akin. Wag mo siya kukunin, Lord. Please. Namatay din. Kung tunay kang Diyos, bakit hindi mo ako dininig? Bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo binuhay ang tatay ko? Hindi mo lang marinig ang sinabi ng Diyos. Paano kung bubuhay ang tatay mo? Wala ng baga. Paano ang gawin ko? Kung wasak na ang kanyang atay, saka inom niya ng alak. Paano nga? Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang buhay natin ay may limitasyon. Ikaw, ako, kung oras ko na di mawawala ako. Marami namang na-COVID na matay pero hindi ako. Bakit ganon? Hindi pa tapos si Lord sa akin. At hindi lang yun mga minamahal ng Panginoon. Nung lumalakas na ako, nakakakain na ako, nakita nila, nagbabago na ang kulay ko. Sabi ng doktor, Pastor, pinag-uusap-usapan na namin, baka malapit na namin kayong palabasin. O di na i-text ka agad. Di tuwan-tuwa na, yay! Palabas na si Pastor. Kukunan na lang namin kayo ng dugo, tsaka i-x-ray namin kayo. Kinunan akong dugo, in-x-ray. Pagkatapos na ito, pagdating ng kinabukasan ng umaga, Pastor, meron akong good news. Yes. At meron din akong bad news. Unahin ko muna yung bad news, sabi niya. Unahin ko muna yung bad news. Ano ba yung bad news? Pastor, meron kayong pneumonia.
Alam nyo, sa mga na-bypass na katulad ko, deadly ang pneumonia. Pag na-pneumonia ka, parang babay na yon. Okay, mahirap ang pneumonia ang may bypass. Pero, sabi niya, ito naman po ang good news. Yung pneumonia bacteria na nakita sa inyo, ay takot sa antibiotic. Sabi ko, ay, salamat sa antibiotic. Hindi ho. Salamat sa katawan ninyo. Ano ibig sabihin nun? Kasi pagka pala ikaw ay may pneumonia bacteria, ang katawan mo hindi basta nagre-response sa antibiotic. It's either you respond to one or to none. Yun ang sabi sa akin ng doktor. One or to none. Mari mag-response ito sa isang antibiotic o hindi ito magre-response at all. Okay. Kaya pala sigaya ko rin, kahit anong gawin, hindi gumaling-galing. Dahil hindi nagre-response. Pero nung pinag-pray, nag-response, lumabas ka agad. Kaya ako, nung ipinag-pray ninyo, yung katawan ko nagre-response doon sa antibiotic. Kaya lang sabi niya, ito po ang bad news. Wala po kaming tabletas na maaaring gamitin para mapalabas kayo sa i-continue na lang ninyo sa bahay. So you have to remain in the hospital. Injection po yung gagawin sa inyo. Sabi ko, okay lang naman. Okay lang naman sa akin. Okay, ganun lang. Pero, lumipas ang ilang araw, merong antibiotic na gamot na applicable doon sa aking kaso na pwede ko nang ituloy sa bahay. Kaya napauwi ako in 11 days. 11 days lang ako doon. Mga manamahal ng Panginoon, bakit nag-response ang katawan ko doon? Dahil sa panalangin. Dahil sa inyong prayer, dininig ng Panginoon. Hindi ba? Napakabuti ni Lord. High five ako sa inyong lahat. God bless you all. Salamat po. Alam ko marami na, tinan mo, ilan sa inyo nag-pray sa akin, pakitaas po ang kamay. Salamat sa inyo lahat. Praise God. Amen po. Kaya nung si Peter nakulong, tapos nakatakda siya bitayin, kinabukasan, alam niyo yung ginawa? Doon sa Acts chapter 12, ang buong kongregasyon, ang buong church, nag-pray para sa kanya. Mga minamahal ng Panginoon. Si Peter, tinugon ang prayer. Kaya pagka kayo ay merong, mag-text lang kayo doon sa ating intercessory group. Doon sa ating warriors sa group. Amen po. Ang prayer can do wonders in your life. Kikilos ang Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin na may pananampalataya. Amen po ba tayo doon? So anong tinutukoy ko rito? Nainip lang sila, hindi ka agad nagpagawa agad ng Diyos-Diyosan. Sabi nila, nung una, lahat ng sinabi na gagawin namin, susundin namin, lahat ng iniutos ni Yahweh. Pagkatapos, igawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Sabi rito, tinan niyo po, sabi rito sa James chapter 2 verse 10 ay ganito. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa. Lumabag sa lahat. Oh. Halimbawa, how about kung pakuhanin kayo ng board exam? Nasabihin sa inyo, bibigyan kayo ng exam, board exam. Pero ito, isang mali lamang, 0 ka na. Sino pa papasa doon sa board exam na yon? Kailangan 100% or nothing. Amen ba tayo doon? But because of the grace of God. Kagandahang loob ng Diyos. Sabi niyo, kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa grace ng Panginoon, amen ba tayo doon? Hindi yun ang kanyang tinitingnan yung ating magagawa para sa kanya, ang tinitingnan niya ay ang ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, nating Panginoong Jesucristo. God overcame sin for us. Sabi dito sa John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng came? Personalized. Came. Dumating. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan, grace and truth, ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Dinatnan niya tayo. At kaya sa naparito ay para sa iyo at para sa akin. Personal. Lord and Savior mo si Jesus Christ. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Hindi yung ating kasalanan ang tinitingnan niya, kundi yung in-overcome niya ang kasalanan para sa iyo at para sa akin. Romans 8, verse 1 to 3. Kaya nga, hindi na mahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat
Sabay-sabay, kayo po bumasa. Okay, ready? Okay, go. Kaya nga, isa pa. Buong pagmamalaki, kaya nga. Hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pagkipag-isa ko kay Kristo Jesus. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. To God be the glory. Okay, tuloy natin. Bakit ginawa ng Diyos yun? Bakit ginawa ng Diyos yun? Sabi mo sa katabi mo, mahina ka kasi. Mahina ako. Sabi mo sa katabi mo, mahina kasi ako. I am weak, but He is strong. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinubo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Ang kasalanan ko hatol na kay Jesus Christ bago pa ako ipinanganak. Ang kailangan ko lang ay maniwala ako sa Kanya. Manalig ako sa Kanya. Gets niyo ako, mga minamahal ng Panginoon? Hindi pa baitan, hindi pa gandahan, hindi pa talinuhan. Amen po. Kundi ang kabutihan ng Diyos, ang tanggapin lang natin. Okay ka na. Amen po. Natanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? Amen. Okay. At mamaya-maya lang, magpapatanggap tayo uli para doon sa hindi pa nagagawa ang mga bagay na yon. Alam nyo, si Jesus Christ, He paid the requirements of the law. Binayaran niya yung requirements of the law. Sa Colossians 2:13, At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang kaunti. Ang kaunti ninyong kasalanan? Ang lahat ng mga kasalanan. Hindi na natin pinag-uusapan ng kasalanan. Ang pinag-uusapan natin ay pananampalataya kay Jesus. Guess niyo ako? Amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Bakit, kung ganon, bakit meron pang kautusan? Alam niyo kung bakit may kautusan? Galatians 3, verse 24 to 25. Sabi mo sa katabi mo, para ma-prostrate ka. Kaya may kautusan para ikaw ma-prostrate. Para ma-prostrate ka sa sarili. Tingnan niyo. Sabi niyo sa akin, totoo. May pagkakataon ba na ikaw napuprostrate sa sarili mo? Dahil yung kasalanan, nagawa mo na naman. Nangyari sa akin yan. Ganyan ko sarili ko pag naliligo ako, di ako'y nag-iisa lang. Wala man nakakakita sa akin, ako'y nasisiraan. Pabira. Nagawa mo na naman yung kasalanan na yan. Nangyayari ba sa inyo yun? Nangyari sa akin yun. Kaya, nung maintindihan ko, nung maunawaan ko, it takes a while para mo maintindihan kasi sa human understanding, hindi mo mag-get si Lord. Ibang isip niya kaysa atin. Sabi niya rito, wherefore the law was for our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. But after that, faith is come. We are no longer under a schoolmaster. Faith comes. Okay, sa New King James Version. Therefore, the law was our tutor. Yung kanina, schoolmaster. No. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. Para dalhin tayo kay Christ. Kasi mapuprostrate ka na, hindi mo kaya. Kailangan mo si Christ. That we might be justified by faith. But after faith has come, we're no longer under a tutor. Okay, dito naman tayo sa Tagalog. Sabay-sabay. Kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, sabay-sabay. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. We are no longer under the tutor. Amen ba tayo doon? At pag nagsikap ka pa rin na, hindi pwede yan. Kailangan talaga sundin ko ang 10 kautusan ng Diyos. Kailangan magpakabait ako sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi nito sa Galatians 5:4, ganito,
You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Nahulog kayo, you're fallen from grace. If we are fallen from grace, we cannot make it. Hindi natin ito magagawa. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. We are no longer under law, but we are under grace. Kasi sabi sa Romans 6:14, we are no longer under law, we are under grace. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Huwag kang magigilty. Huwag mong i-condemn ang sarili mo. Huwag mong i-condemn ang iba. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? We are no longer under law, but we are under grace. Magtiwala tayo sa power of Christ, sa love ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Magtiwala tayo na ang nais ng Panginoon, tayo matulungan niya at maturuan. Paano gagawin ng Diyos ang pagtuturo sa atin? Titus 2:11 and 12. Tingnan niyo po, God's marvelous grace. Ay, sabay-sabay. God's marvelous grace has manifested in person, bringing salvation for everyone. Okay. This same grace teaches us how to live each day as we turn our backs on ungodliness and indulgent lifestyles, and it equips us to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Hindi sinasabi rito na hindi na magkakasala, ngunit wala nang kapangyarihan ang kasalanan para mag-guilty ka at ma-stuck sa kasalanan. I-renounce mo yung kasalanan, i-repent mo lamang yung kasalanan mo, Lord, ako'y nagtitiwala, ikaw ang aking kalakasan. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po tayo doon, mga minamahal ng Panginoon. Sabi niyo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Isa pa. Amen po. Kaya, pag pinuntahan natin ang verse 13, ganito po ang sinasabi, we are filled with hope. Puspos tayo ng pag-asa. We are filled with hope. As we wait for the glorious return of our great God and Savior Jesus Christ. We are filled with hope. Living hope. Buhay na pag-asa. Hindi nawawala ang pag-asa, mga minamahal na Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. At the end, yun po ang ating awit, to God be the glory for all the things He has done. Yun ang ibig sabihin nun. Amen po. Yung hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon at kayo man na naandyan sa kabilang dulo, na nakikinig, hindi pa ninyo natatanggap si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, inaanyayahan ko kayo sa panalangin ito. Tanggapin po ninyo ito ng buong puso. Sambitin niyo po ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong ginawa para sa akin bago pa man ako isinilang. Ang aking mga sala at lahat ng sumpa na kaakibat nito, Lord, inako mong lahat sa iyong sarili nung kayo po ipinako at namatay sa cross ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, ako po ay nagtitiwala sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at Hari. Panginoon, tulungan niyo po ako na magkaroon ng kalaguan sa aking pananampalataya. Sa lahat ng sandali ay maalala ko ang kabutihan mo, O Lord. At salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Sa araw na ito, ang kaakibat nito ay mga pagpapala. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Woo! Oh, thank you, Lord. Tanggapin po ninyo itong mga pagpapala, kaloob ng Panginoon, buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name.
Amen and amen.